Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito pala ang dahilan kung bakit tinatawag si Atong Ang na The Invincible Atong. Dahil pala ay nakasandal hindi lang sa padira kundi nakasandal sa dalawang bundok. Kaya pala napakayaman ito. Naku, grabe. Kaya para sa ating video na gawa ng komento, meron tayong hiniram na video kay vlogcaster Armand Din. Kudos kay Armand Din sa ating hiram na video. Magandang umaga sa iyo, sir. Ito ang kanyang video, atin na panoorin at bigyan na rin ng reaksyon. Kung hindi dahil sa video na ito, hindi mo maniwala na ganun kalakas si Atong Ang kay Duterte. Galing ito sa GMA7 report. Ito kayang dahilan na ayaw talaga ni Sara masimulan yung impeachment. Kinumpirma ni Pangulo. Impeachment trial at baka pati yung mga binibigay hindi lang kay Digong, kundi kay Sara, kundi kay Baste, kay Pulong, kay Kitty, kay Hanilet, kay Mrs. Zimmerman, yung binibigay man, kung ano man, candy ba o ano, o chewing gum ba na binibigay ni Atong Ang ay lalabas doon sa mga bank accounts na yun. So, it makes you wonder, di ba? O sige, play natin ito. So ito si President, ang isda na huli sa kanyang bunganga, ito nga, huling-huli. At i-share nyo itong vlog to friends and relatives, lalo na yung mga DDS na ngayon na sinisiraan rin yung operasyon ng mga Coast Guard na peke, bago daw yung sako. Paano daw maging, at sa tagal-tagal daw yan, 5 years na daw yan sa ilalim ng lupa, bakit daw puti ang sako? Ito sandali lang mga kababayan, itong tungkol sa paninira nitong mga trolls. Itong mga trolls na binansagan na DDS vlogger ay palaging pabor talaga ito kay Digong, at kung sino man ang mga kalaban ng gobyerno ay doon sila papabor dahil nga binabayaran sila ng monthly. Kaya dito nga ay may nagsabi na bayad daw ni Atong Ang mga trolls na ito para siraan ang operasyon ng PCG para mawalan ng kredibilidad at hindi maniwala ang sangkatauhan. Itong si Atong Ang, dalawang administrasyon na namayagpag. Una pala ay kay Erap Estrada, kung saan pareho din silang sugarol. At doon sumikat una si Atong Ang at nagkaroon ng yaman na bilyon-bilyon dahil kay Erap Estrada. Meron din silang mga transaksyon noon na hindi natin alam. Pangalawa ay ito pala kay Digong. Nako, di ba sabi ni Digong ay kontrolado niya ang Davao? Bakit hindi niya makontrol ang pasugalan ni Atong Ang? Sinabi pa nga niya na hawak daw ni Atong Ang lahat sa Davao. Pati pala siya hawak, di ba? Pati si Sara, yung mayor sa Davao noon. Kaya ito ang video na nakuha ni kapatid na Armand, vlogcaster Din. Atin hiramin itong video na ito, courtesy din ng GMA. Ay huling-huli sa bibig. Huling-huli sa bibig ang isda. Itong bibig ni Digong na kung ano-ano lang pinagsasabi, huling-huli. Kaya ito atin panoorin. Hindi nila, I will not be surprised kung si Atong Ang rin ang nagpipinance ito na mga anti-Coast Guard, anti-DOJ, anti-Nicolas Torre, PR Ops. Rodrigo Duterte na humingi siya ng tulong sa gambling consultant na si Charlie Atong Ang para linisin ang hanay ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito si Atong, I was hearing, pinawag ko yan siya. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayong magbulan. Pumunta ka doon sa PCUSO, pintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. That was the only reason why I called for Atong Ang. Sinabi ni Pangulong Duterte bago siya umalis patungong India kahapon. Kasabay ito ng pagdinig ng Senado kaugnay sa mga kontrobersya sa PCSO, kung saan humarap si Ang.
Giit ni Ang, binastos umano siya ni na PCSO General Manager Alexander Balutan at dating Chair Jorge Corpus nang makipagpulong siya noong taong 2016. Ang pakay pa naman daw niya ang nasabing pagtulong sana sa ahensya. Pero una namang giniit ni Balutan na nag-alok umano negosyante ng 200 milyong piso ni na PCSO General Manager Alexander Balutan at dating Chair Jorge Corpus nang makipagpulong siya noong taong 2016. Okay, sandali lang mga kababayan. Ito ngayon, pinuntirya pala ni Atong ang PCSO noon at ang kanyang catapult o ang kanyang hagdan, stepping stone para mapasa kanyang control ang PCSO ay si Digong. Bakit sinabi ni Digong na puntahan mo doon ang PCSO at tanggalin mo yung mga, tulungan mo ako na matanggal yung mga illegal. Ang illegal si Atong Ang di ba? So ibig sabihin ito ay si Digong ang nagpapasok kay Atong Ang na makontrol ang PCSO dahil presidente nga di ba? Para makontrol nila diyan ang mga illegal na numbers. Kaya pala hindi talaga tayo nanalo ng sweepstakes. Yung mga napansin nyo yung mga jackpot na 300 million, 200 million ay napunta lang yung kina Atong Ang. Gumamit lang ng mga dami na pangalan. Kaya tayong mga mamamayan ay niluluko lang talaga nitong PCSO. Lalo na yung kapanahonan ni Atong Ang. 'Di ba? 20 ano ba 'yon na taon? 2016 ba 'yon? Hanggang 2021 na nakontrol ni Atong ang PCSO. At ang palaging nanalo doon ay sila. And of course, sino bang presidente, di ba? May hati. Alangan naman na wala. Di ba kaya ang mga kayamanan nila ay biglang lumubo, nagiging bilyon-bilyon. Ganon din sa kay Digong, bilyon-bilyon din. Dahil kung ano ang kita doon, mas malaki ang kita sa PCSO Kasi palubuhin lang nila yung yung jackpot price, gawing 300 million, marami ang tataya. At walang nanalo. At kapag mayroong nanalo, magtaka tayo, isa lang ang nanalo. Yun si Atong Ang. Tapos hatian si Digong, alangan naman na wala, di ba? Hindi pwedeng wala. Kaya diyan nasisira ang PCSO. Dahil kay Atong Ang pala yan, kinukontrol pala. Tapos sinabi ni Digong na may katiwalian daw ang PCSO, palitan daw yung mga tao diyan. Tulungan daw siya ni Atong. Bakit ano bang maitulong ni Atong? Illegal din yan na sugarol Ang maitulong ni Atong ay lalo niyang i-scamin ang PCSO at ang lahat ng Pilipino na tumataya dito at umaasa na manalo, wala palang manalo. Diba hanggang sa ngayon, tumatanda na ako, ilang taon na ba ako? Diba? 50 years na ako na I make that. Siyempre, nakumpisa ako pagtaya niyan ay 18 years old. So nasa 40 years na akong tumataya sa PCSO ay wala talaga akong panalo, 3 digit lang. Napaka-imposible naman yan kahit 5 digit sana ang mapanalunan. Wala. Kinukontrol yan. Kaya nga mayroong tinatawag na illegal numbers diyan sa umpisa yan sa Swertres Kinukontrol nila ang mananalo diyan at palagi sila ang nanalo. Katulad din sa Huweteng, kontrolado din nila Atong ang mga numero na lalabas diyan. Kaya nagiging bilyonaryo. Plus, dumating pa itong isabong na mas malaki pa lang kita. Grabe talaga mga kababayan. Kung mabuting tao si Digong, bakit pinapasok niya ang isang illegal na mamahala sa PCSO? Tapos dinadala ang mga pangalan ng PCSO ay ibang pangalan pero nagkontrol pala nagkontrol inside the PCSO, ang nagkontrol ay si Atong Ang. Dahil magaling nga na gambler, magaling na sugarol, magaling magplano ng mga illegal na pasikot-sikot. Okay, balik tayo dito kay Dean Armand Dean para sa kanyang vlogcaster. Ang video na ito ay hiram pala natin sa kanya at binigyan din natin ng komento. Ang pakay pa naman daw niya ang nasabing pagtulong sana sa ahensya. Pero taliwas dyan, una namang giniit ni Balutan na nag-alok umano negosyante ng 200 milyong piso para payagan siyang makapag-operate ng small town lottery sa bansa, bagay na tinatanggi ni Ang. Ayan, so hinawakan din pala ni ang small, kaya pala lumabas siyang small town lottery, no? Noon wala yan
Di ba sabi ni Digong, bawal na ang wetting ngayon, kaya magpalabas tayo ng small lottery na pangkontra sa wetting. Iyon pala ay kay Atong Ang pa rin yun. Bakit doon si Atong Ang nagbabase ng kanyang wetting sa Davao? Bakit sa Davao siya hindi sa Manila? Dahil hindi niya makontrol ang Manila, ang Luzon, dahil nandun si Chavit Singson na kontrolado ang wetting na yan. Pero si Chavit ay mabuting naman yan, tao. Hindi yan nanggugurgur na katulad ng ginawa nila Atong Ang. Ang kay Chavit, negosyo lang talaga at swerte nga ay nakontrol niya ang wetting at diyan siya yumaman bago nagka-businessman. Pero kay Atong, dahil sa masama ng tingin ng tao sa wetting ay binago nila, ginawa palang STL, small town lottery. Ito pala ay plano ni Atong Ang at ang nag-approve niyan ay si Digong. Grabe mga kababayan, gaano ba tayo niloko ng mga taong ito? Di ba? Idumami na ang pasugalan sa bansa nadagdagan ng STL imbis na PCSO yung luto lang, di ba? Kaya pumabor siya sa mga opisyalis inappoint niya doon sa Isabong na kung saan kumikita daw siya mga 3 billion a day. Ito grabe mga kababayan. 1 to 3 billion a day sa Isabong lang yan. Niluloko lang tayo, nilulustay at ang kahit mga sugarol sa Pilipinas ay niluloko nila. Binago nila, ginawa palang STL, small town lottery. Ito pala ay plano ni Atong Ang at ang nag-approve niyan ay si Digong. Grabe mga kababayan, gaano ba tayo niloko ng mga taong ito? Di ba? Idumami na ang pasugalan sa bansa nadagdagan ng STL imbis na PCSO yung luto lang, di ba, hanggang swertres 4 digit to 6 digit luto games ngayon ay meron ng STL at meron pang isa yung pangalawa sa STL, di ba, merong swertres and then merong isa pa yung nirarapol lang daw yan sa tulay, sa mga ilalim ng tulay, yung ganun, yung local STL pala, local STL at isa yung national STL. Lahat yan kay Atong Ang yan. Mga kababayan, grabe no. At sino bang nag-approve niyan? Walang iba kundi si Digong. Ngayon, mahal nyo pa rin si Digong. Niluloko lang tayo, nilulustay at ang kahit mga sugarol sa Pilipinas ay niluloko nila. Lahat ng tumataya ng loto, niluloko nila kaya walang nanalo. Ang palaging nanalo ay sila, ay naku, kawawa tayo. Ako halos araw-araw ako tumaya niyang PCSO na yan na luto. Para at least kahit hindi manalo ay meron akong naiambag na donation. Isaan ba mapunta ang donation yan? Ay naku, sa panahon ni Digong ay sa kanyang bulsa pa rin. Pero yung talaga, yung jackpot price, example yung mga 300 million jackpot, automatic yun mapunta kay Atong Ang panalo. Walang question, grabe. Grabe talaga. Of course, may hati palagi dyan si Digong. Gentleman's agreement palagi yan Okay, balik tayo kay vlogcaster Armand Dean. Ito ang parang defensive pa siya. Pero inamin naman niya, inutusan niya si Atong Ang while under investigation ito for illegal gambling, na inutusan niya ito linisin ang PCSO. And that is another word for saying, sige, kontrolin mo na yan, PCSO. Kaya pumabor siya sa mga opisyalis inappoint niya doon, pinatanggal pa niya. Siyempre, eventually, si Atong Ang na ang kumontrol sa PCSO and also presumably, according sa mga Senate sources that time, na siya na ang nag-control sa illegal numbers game na eventually napunta sa Isabong na kung saan kumikita daw siya mga 3 billion a day. Ito grabe mga kababayan. 1 to 3 billion a day sa Isabong lang yan. Plus sa small town lottery ng luto ng PCSO, plus yung mga pinapalabas nila ng mga numero na sila pala ang nananalo, luto na, sweepstakes noon. Kaya itong mga jackpot price na 300, 200 million,
naku, palagay ko hindi talaga yan napanalunan ng mga Pilipino. Lalo na ito ang target talaga nila Digong at ni Atong. Dahil alam ni Digong na marunong talaga magdala ng illegal business itong si Atong, lalo na kapag sugal, ay pinapasok niya si Atong sa PCSO, di ba? Sabi ni Digong, puntahan mo ang PCSO, kontrolin mo ang PCSO, linisin mo ang PCSO. Sino ba si Atong Ang na maglinis ng PCSO? Isa ring sindikato eh. Di ba? Kaya dito nahalata natin na parang hinayjack nila ang PCSO, hinold up nila ang PCSO. Kanino bang pera ang nandyan sa PCSO? Pera ng mga Pilipino na gustong manalo, gustong yumaman, may mga pangarap sa buhay, nagtataya araw-araw para manalo pero walang nanalo dahil napunta palagi kina Atong Ang. At palagay ko may hati talaga diyan si Digong. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Wala bang hati si Digong? I-comment niyo mamaya sa ating comment section. Kaya ito nasilip nila na ang PCSO ay mayroong bilyon-bilyon na pundo. At dito para makontrol at mapunta sa kanilang mga bulsa nitong dalawang taong ito na sinabi natin, ay pinapasok ni Digong ngayon si Atong Ang para kontrolin ang illegal. Legal yan eh, pero tawagin natin na naging illegal na rin dahil ang pumasok ay illegal. Di ba kaya kawawa tayong tumataya sa PCSO mga kababayan? Dahil iwan ko lang ngayon sa panahon ni PBBM kung nasilip yung PCSO na yan, baka patuloy pa rin yung mga tauhan ni Digong dyan na gumagawa ng mga illegal numbers game. Ibig sabihin yung pinapalusot yung mga numero, swertres. Madaling gawing illegal ang swertres eh. Diba? Bakit merong mga nagbibenta ng numero ng swertres galing PCSO at nanalo? Dahil totoo yan na pinagbibinta nila ang numero and then ipapalabas nila yon. Kahit raffle yon ay nilalagyan nga ng tubig, nilalagyan ng magnet para didikit yung bola or magbibigat yung bola at yung papasok sa numero ay yung magagaan. Di ba ganun lang naman yun? I-control ang mga bigat ng bola. Pero sa pagtitimbang ay magic yan. Ipapakita yung briefcase na pareho ang timbang ng bola. Pero kapag nag-raffle na ay yung buksan nila na briefcase ay yung may mga ini-injection na napabigat na tubig sa bola ng pingpong. Ganon yun mga kababayan. Baka sa iba na hindi nakakaalam, ganon yung style dun. Kaya alam nila kung anong numero ang lalabas. Ako kawawa tayo, palagi pa naman ako tumataya dyan. Kasi sabi ko sa sarili ko, pag edad ko ng 50, manalo na ako nito. Kasi araw-araw eh. Hindi lang isang ticket binibili ko kapag bibili ako ng loto. Of course, hanggang 6 ako hanggang 6 na araw ako na tataya. Advance ang pagtataya ko niyan. Alright, so mga kababayan, so ako'y magpaalam na. Pag-comment na lang sa ating comment section sa inyong mga saloobin tungkol dito sa pinahayag ni vlogcaster Arman Din tungkol dito sa mga sinasabi ni Digong na ikokontrol ni Atong Ang. Ito pala ang dahilan kung bakit nagiging Atong Ang the Invincible. Alright, so ngayon nalalaman na natin mga kababayan kung ano talaga itong si Atong Ang sa panahon ni Digong. Paki-comment na lang sa ating comment section sa gusto nyong sasabihin. At sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang